Hello, magandang araw. Ito na naman po tayo sa Ebyang Kitchen. At ngayon ay magluluto po tayo ng biko ube. So sa paggawa ng biko ube, kailangan po natin ng malagkit. 2 cups of malagkit lang po ang gagamitin ko. Ayan po yung aking glutinous rice na nabili. Yan po ay galing pa sa Pilipinas, sa Philippine store. At ito naman po ang gata, 2 latang gata. Kailangan po tayo ng 2 latang gata. Panutsa, sa atin panutsa to eh. Hindi po ako nagamit ng brown na sugar pag sa biko kasi para mas masarap at mas malinamnam, ito po ang gamit ko, panutsa. Panutsa ang tawag nito sa atin. Meron din po nabibili dito na made from India. Yan. Panutsa. Isang pack po yung gamit ko. Tapos ito po ang ating pinakapang flavor, ube essence. Nabibili po ito sa Philippine store dito sa UAE. So, yan po ang ating mga gagamitin sa paggawa ng ube biko. So, sa paggawa po ng ube biko, kailangan nating isaing yung bigas, ay yung malagkit na bigas sa gata. Yan, sasalang na po natin ang panutsa. Sa konting tubig lang siya. Bali, tutunawin natin siya dito. Gagawin natin siyang parang arnibal. Hayaan lang po natin siyang kumulo. Yan, takpan natin para mabilis. Mamaya balikan po natin siya pagka tunog siya, mga siguro 10 minutes po. Balikan natin siya. Habang pinapakuluan natin to, isinalang ko na po yung malagkit. Ilagay ko 1 latang gata at isinain ko po siya. Sa rice cooker ko po siya isinain para mabilis. So habang pinapakuluan natin to, nagsasain na po tayo ng malagkit. Ilagay ko po lang yung 1 gata sa malagkit. A few moments later. Ngayon, balikan po natin ang ating ube biko. So, ayan. Natunaw na yung panutsa. Tunaw na siya. Hayaan lang natin kumulo ng kumulo. Tapos, ilalagay na po natin ang ating gata. Ayan. Lalagay na po natin yung ating gata. Wow! Po. Yung 1 lata ginamit ko sa pagpapakulo ng malagkit at yung isa naman po inilagay ko dito. Yan. Hahayaan po natin siya lumakot para mamaya lalagay na po natin yung sinaing na malagkit. So yung sinaing na malagkit luto na po. Ito po siya. Sa rice cooker ko siya isinaing. Ito po yung sinaing na malagkit. So, mamaya, lagay lang po natin siya dyan sa isang tabi at palalaputin lang natin siya. Siguro mga 10 minutes, malambot na po siya. Pakuluan lang natin siya. A few inches later. Yan, balikan po natin yung ating kumukulo na po. Kumulo na po yung gata at saka yung ating panutsa. Lagyan na po natin siya ng ube essence. Yan. Siya po ang magpapalasa ng ube ating ube biko. Ayan. At yung kulay niya tama lang. Kung gusto niyo naman po na kulay yung ube niya, pwede po kayo mag-add ng food coloring. Pero sa akin po, tama na po ito. Ayan. Tapos hayaan mo lang siyang kumulo ng kumulo hanggang sa medyo na siya, lumapot. Pakuluin lang natin siya. Mga 5 minutes. Pero wag na po natin siyang takpan. 5 minutes pa po natin siyang pakuluin. Ayan. Kumukulo na po siya. So, pwede na natin ilagay yung ating sinaing kaninang malagkit. Yan. Kailangan lang po natin siyang mamix. Ganda ng kulay ng ating ube. Tama lang siya. Yung iba kasi gusto nila kulay na makulay, naglalagay pa sila ng kulay. Pero sa akin, tama na ho ito. Hayaan lang po natin siyang ma-mix at i-absorb niya yung ating pinakasabaw, gata, tsaka
saka yung panucha na tinunaw natin. Medyo matrabaho lang po ito at saka nakakangalay dahil kailangan mo siyang haluin ng haluin lalo na pag naninikit na siya. Hindi po tayo hinto kahahalo. Kailangan halong-halo po siya. Kasi meron pang buo-buo na na sinaing natin na malagkit. Kailangan natin siyang durugin. Kasi buo-buo pa po yung ibang sinaing natin. For sure, mapapasarap po ang merienda ng ating pamilya. Hindi na po natin kailangan bumili sa labas, magastos, lalo na pag marami kayo. So, para makatipid po kayo, magluto na lang kayo ng pagmerienda. Ito po hindi po siya magastos, napakatipid. Pang-budget. Yan, hayaan lang po natin siya, haluin natin na haluin. Haluin po lang natin siya ng haluin hanggang sa matuyot siya. Pero kailangan is strong talaga tayo dahil talagang para ka po nakikipaglaban dito. Napakahirap po mag-antala. Wow! Kasi hindi ka po hinto sa paghalo. Kasi pag tinigilan mo, maninikit siya. Lalo na yung ganyan, sticky na siya. So, kailangan natin haluin ng haluin para hindi siya manikit sa ilalim. Shout out nga pala po kay Ednet. Kay Ednet Londonio. Request po niya tong ube. Kaya lang ginawa ko pong ube biko. Mahilig po siya sa ube. Tsaka si EJ. Ang aking mga chikiting. At yung aking pong ding makukulit na alaga. Si Brenna, si Bella, si Brandon. Ayan. Alam niyo naman, ang dami ko pong chikiting. Ganon din po yung aking mga chikiting sa mga anak ng kapatid ko. Si Poopy. Ayan, mahilig din po yan sa ganito, sa purple. Halos lahat naman po kami is mahihilig sa ube. Lalo na po yung mga pamangking ko. Sangkaterba po iyan. Yan po yung aking mga anak. Mga anak ng kapatid ko. Mami, mama ang tawag po sa akin. Sila po yung aking mga chikiting. Ayan. Pero ito po ay isa sa request ni Ednet Londonio Requilo. Ang kanyang paborito. Ano po yan magkapatid na yan, si EJ at saka si Ednet. Mahilig sa ube. Kaya yung anak ni Ednet is ganito din. Mahilig din po sa ube. Ang favorite color nila is ube. Pero dahil sa nahingahan po sila, yung mga anak nila, pink na ang gusto. Yan, malapit na po. Ang bango-bango niya. A few moments later. Yan, napakatikit na po ng ating ube. So, kailangan po natin ng haluing maigi dahil naninigit na siya. Very sticky na siya. Ito po yung kasarapan sa biko. Para ka din nag-aantala ng ube halaya. Kaya mas maganda rin itong lutuin dito sa tepal po. Kasi hindi siya naninikit. Pag sa kawaling ordinary po, naninikit siya ng gusto eh. Pero pag sa ganito, maganda siyang lutuin sa tepal. Kaya dito ko po siya niluto sa malaking kaserolang tepal. At least hindi po siya tumatalsik. At napakadali po siyang haluin ng haluin. Ayan, luto na po. Masyado na po siyang sticky. Luto na po ang ating ube biko. Ayan. Sasaling na po natin siya sa isang lalagyan. Ayan, luto na po ang ating ube biko. Nagluto na rin ako ng ng pang-topping. So, hindi na natin naipakita kung paano pagluto ng toppings. So, ito po. Ayan. Lalagay lang natin dyan yan. Ito po yung kinayod na nyog na binusa. Ibinusa ko yung kinayod na nyog. Ayan. Ang toppings natin. Hindi na po ako nagawa nung datik na inalalagay dito. Pero, ito kong ginagamit ko eh. Mas gusto ko ito kaysa doon sa latik na pinambubudbod. So, ito, ginagamit ko sa kutsinta, sa sapin-sapin, sa biko. Ayan. Para maganda yung ating biko. Nakakadagdag din po ito ng sarap. Ginagamit ko dito sa sapin-sapin. Ano lang siya,
nyog na ibinusa ko sa kawali. Nakagawa po ako ng isang square na Pyrex at saka isang ganito. So ito po, pag kami dumating po akong bisita, padala ko po yan. Pero ngayon po ay quarantine, wala po akong bisita, bawal. So pagka po kami nag-meet ng aking kaibigan, ayan po, ibibigay ko sa kanya. Or ng aking kapatid. Pero malayo po siya, nasa Abu Dhabi. Ayan. Okay na po. Luto na ang ating ube halaya. Ayan, luto na po ang ating ube biko. Napakasarap na pang merienda. Kung nagustuhan po nyo, subscribe lang po kayo sa aking channel, YouTube channel, Rebiang Rodriguez. At kung may request po naman kayo, comment lang kayo at akin pong gagawin para sa inyo. Sana'y nagustuhan nyo po ang aking recipe ngayong araw na to. Tara, kain na tayo. Ayan, tapos na po ang ating product. Ang ating pong ginawa ngayon ay ang ube biko. Paborito ni Ednet. So, sana po nagustuhan po nyo ang ating ginawa ngayon na masarap na pang merienda o dessert. Lalo na po ngayon, quarantine. Hindi na po natin kailangan lumabas. Pwede na po tayong magawa para sa ating pamilya. So, kung nagustuhan nyo po ang ating ginawa ngayong araw na to, subscribe lang po kayo sa aking channel, Ebiang Rodriguez. Ika nga po, Ebiang Kitchen. So, kung meron po request po kayo, comment lang kayo sa aking channel at akin pong gagawin para sa inyo ang napakasarap na ube biko. Thank you for watching!